Guys, so may nakita ako na namang pwedeng i-content. Oo nga naman. Ito yung isa sa parang gusto kong pag-usapan din. Panoorin and pakinggan muna natin yung statement ni ate. I just wanna talk to the parents. Meron lang akong gustong malaman. Specifically yung mga parents na ang hilig nilang pag-usapan yung anak nila sa mga taong ka-close nila or sa mga kaibigan nila or basta kung kanino man. Yung favorite nilang topic pagdating sa chismisan yung anak nila. And ang masama doon, ang sinasabi nila tuwing nakikipag-chismisan sila about their kids ay yung mga masasama. Yung negative, parang in a way, sinisiraan nila yung anak nila sa ibang tao. Parang, hindi ko yata maintindihan yun. So, I just wanna talk to the parents who are doing this. And if isa ka sa mga yun, okay ka lang. Okay ka lang. I mean, you think okay lang yung ginagawa mo. Hindi ka nabobobohan sa sarili mo. Like, parent to parent, bakit ko sisiraan yung anak ko sa ibang tao? Bakit? Give me a very good reason as to why I would do that sa sarili kong anak. Kung ikaw yung magulang na gumagawa niyan, nakakahiya yung ginagawa mo. Alam mo kung bakit? Anak mo yun eh. Alam mo ba na ang reflection ng anak ay yung magulang? So sinisiraan mo yung anak mo sa ibang tao, not you knowing na sarili mo rin yung sinisira mo. At yung isa sa pinakaayaw ko talaga, yung magulang na sinisiraan yung anak niya sa mga kaibigan nito. Alam mo, magigets ko pa kung halimbawa, ikaw bilang magulang, kausap mo yung mga sarili mong kaibigan o kaya yung mga ka-close mo sa pamilya nyo. Pag-usapan niyo yung anak mo. I'm not saying na tama yon. Actually, mali yon. Hindi dapat ginagawa yun ng magulang. Pero maiintindihan ko pa kung nagrarant ka, sarili mong mga kaibigan. Kasi gano'n naman tayo, di ba, sa mga kaibigan natin, magrarant tayo every now and then kasi kaibigan natin sila Sila yung circle natin. Pero ikaw, hindi ka sa circle mo nagrarant. Nagrarant ka sa circle ng anak mo. Anong ginagawa mo? Nagigets mo kung gaano ka bobo yung ginagawa mo? Alam ko kung anong ginagawa mo Hindi mo na kailangan sagutin. At hindi ko na rin kailangan itanong. Kasi alam na alam ko kung anong ginagawa mo Ang ginagawa mo, sinisira mo yung anak mo para mawalan siya ng support system. Gusto mo yung ganon? No? Alam mo ba, yung tipo ng magulang na magkakagusto na gawin yon, alam mo kung ano mga klaseng magulang yon? Narcissist. Narcissist lang yung mga ganong klase ng magulang na kayang i-chismis yung anak in a very negative way sa ibang tao. Kung may problema ka sa anak mo, kausapin mo yung anak mo. Mag-usap kayo yung mag-away. Pero hindi, ano ginagawa mo? Hindi mo binibigyan ng clue yung anak mo na may sama ka ng loob sa kanya. Tapos eto, kakausapin mo yung mga taong close ng anak mo. Bobo ka? I'm saying this for your child. Kasi yung anak mo, hindi niya kayang pagtanggol yung sarili niya dahil hindi niya alam na ginagawa mo yan. Tapos magtataka ka kung bakit walang pakialam yung anak mo sa'yo. Nagtataka ka kung ba't hindi kayo close. Bobo ka Walang anak na pinanganak na hate yung magulang niya agad-agad. Proseso yan. May ginawa ka or may nangyari. Kaya naging ganyan sa'yo anak mo. Sa mga magulang dyan na walang ginawa kundi pag-chismisan yung mga anak nila. Pag-chismisan niyo yung mga anak nyo dun sa way na payabangan kayo. Yung anak ko magaling, yung anak ko ganito. Alam mo dati naiinis ako sa mga ganun. Yung mga magulang na nagmamalaki ng anak. Yung pinagmamalaki yung anak. Hindi ko na-realize na yung pala yun dapat. Mas tama pala yun. Kasi mas okay na yun na pinagyayabang mo yung anak mo kaysa naman sa sinisiraan mo yung sarili mong anak. Mas normal na ipagyabang mo yung anak mo. Anak mo yun Diba? Nakaka-proud. Kapag yung anak mo may achievement. Alam mo kung ano na-realize ko? Yung mga magulang na ganyan, yung sinisiraan yung mga anak nila, inggit yan sa mga sarili nilang anak. At yung mga ganyang klase ng magulang na inggit sa mga anak nila mismo, narcissist yan. Narcissist yan. Hindi normal na mainggit ka sa anak mo. Pag may magandang nangyari sa buhay ng anak mo, ikaw ang dapat na number one na natutuwa para sa kanya. Hindi ikaw yung number one na dapat nagmamaasim dahil sa swerte ng anak mo. Yung mga magulang na ganito, bobo kayo. So kasali din to sa emotional actually na kailangang i-support ng parents sa kanilang mga anak. Instead, doon nila nilalagay is ganito nila nilalagay yung gossip. Kasi, bakit? Ang indication nun is hindi kayo marunong mag-advise. Hindi kayo marunong mag-motivate. Wala talaga, Wala talaga kayong
courage and confidence para maging isang tunay na magulang. Yung frustrations niyo is nilalagay niyo doon sa part na yun. Walang kasalanan yung bata. Yan yung isang generational bloodline curse na mapapasa niyo sa anak niyo. Instead, i-lead niyo, i-guide niyo kung mali sila, pagsabihan, iyan ang paraan na ginagawa niyo. Gossiping your own child. Yan yung isa sa hadlang para mag-perspire abundant and prosperity ang anak niyo sa spiritual and physical materialistic world. Yan yung isa, yung sinabi kong topic noon na gusto niyong i-support sinabi ata nila yon, nilagay ko yung kung sino yung nag-state noon na gusto nilang i-support yung anak nila pero hindi nila kayang panindigan, hindi nila kayang ibigay. Gusto nilang mag-perspire. Gusto nilang mag-perspire pero hindi nila kayang i-support, emotional and financial. Tapos ang gagawin na lang is gossip pag naiinis sila sa anak nila. Pag naiinis kayo, ilagay nyo sa proper din disiplina sa anak. Yung pagsabihan. Kasi ang maano nun is may mabigat na kakaibang sa bata. Isang part ng emotional damage yun. Kasi spirit knows. Para may mabigat na hindi mo alam na dala-dala ka bilang isang anak. Kung idagdag na kung pininpoint nyo yung mali niya, itama nyo na lang siya. Hindi yung ipinpoint nyo na nga, sisirain nyo pa siya. Kahit dalawa kayo actually. May masisira ka doon na something sa loob ng bata or kahit yung kaharap mo actually. Yung konti na lang ipamukha mo sa kanya kung gaano kaliit siya, emotional damage at dignity. Yung ipinpoint mo yung mali, itama mo, tapos i-guide mo kung paano itama, and i-explain mo din kung bakit kailangan mong ipinpoint yung mali at itama at i-guide. Malay mo kung maging magulang siya, ganito, kung depende rin na rin sa understanding ng bata. Alam mo naman ang levels ng anak mo. Ang mga magulang, kilala nila ang mga anak nila. Minsan, mas magaling pa ang narcissistic, toxic parent actually kung paano mag-manipulate. Kasi magaling din kasi silang sa gagamit ng emotional damage na yun at kilala nila yung anak nila. Makukult talaga nila yung and dahil doon, may mga fear na kakaibang ma-form sa bata. Hindi lang fear, inis, galit, pangmamalit sa sarili, lalong-lalo kung kind ka na bata, yung makukul mo talaga siya na, oo nga naman, magulang ko siya, so pagtiisin ko kung ano mang ginagawa ng magulang ko at sinasabi nila, or niya, kung single mom or dad. Kasi no choice ako, sa kanila ako lumabas. Pero, dala-dala pa rin niya yung emotional damage na yun. Wala siyang meek or imik pag kahit paulit-ulit na ginaganon siya. Na paulit-ulit dinadamage yung emotions. Pero mag-burst din ang mga yan pagdating ng araw. Walang hindi, taong hindi. Kaya yan yung mga tinatawag ng mga magulang o ibang tao na naging toxic siya. Lumaban lang po siya ng karapatan niya. Kaya biglang nag-iba siya. Na gusto naman niyang isipin yung sarili niya. And kaya yan, kailangan maging handa, spiritual, physical, psychological, mental, and physical, na maging isang magulang or maging isang mature na tao talaga. Makisalamu ka. And bilang isang magulang, kailangan mo ding maging handa na alam ang emotional knowledge. Para mabasa mo yung inaano ng anak mo minsan. Kasi minsan, kinukusa nilang sarilinin yung problema nila, di ba? Kasi pag hindi ka marunong nun is minsan yan yung maglilid ng hindi magandang pag-aaway ng mga anak at magulang, di ba? Nagiging paranoia yung yung instead na pinpoint mo yung yung problema, naging paranoia yung meaning. Naging toxic ka. And nawala tuloy yung closeness ties niyo bilang isang magulang anak. And ganun talaga pag maging magulang, kailangan merong patience and understanding. Kasi pag wala ka nun, ayan, magagawan mo din yung gossip na yan. Na masisara, maano mo yung paninira na actually yun eh. Yung tinukoy po ni ate. Yung, oo nga, masama yung ginawa ng anak mo. Pero the best na paraan doon is ikaw dapat mismo ang mag-correct nun. Pagsabihan. And kung gusto mo ng ibang taong magsasabi din na magko-correct sa yung anak is, ang proper is, you ask that person na tulungan kang pagsabihan yung anak.
Pag hindi na kaya ng powers talaga. Baka yun yung ibang dahilan ng magulang. Pero hindi nila alam na mas lalong magiging magulo kung hindi totoong kaibigan yung pinagsabihan or kilalang tao. Which is, mas lalo pa niyang ikakalat. Alam niyo si ito, ganyan yung mag-ina yun, mag-ama, or yung magkakamag-anak na yun, nagsisiraan. Ganon. Smear campaign or chismis. Na baka ang intention mo minsan doon kaya ginawa mo is, gusto mo may tumulong sa'yo na mag-correct sa anak mo. Pero the best way is ikaw talaga. Kaya bilang sa magulang, maging handa. Ay, tayo din, kailangan maghanda tayo kasi single, ayun na yun. So, pwede kong sabihin handa ako emotionally sa pakikisalamuha, partnership, pwede, pero hindi pa pwedeng maikasal. Bilang isang magulang, 50-50 tayo dyan. Basta huwag 10% over 100, di ba? Kasi pag dapat makilala mo muna yung magiging partner mo mag-lead muna kayo ng boyfriend, girlfriend, tapos ganito, ganyan. Hindi agad-agad. Wala mag-work sa agad-agad kasi hindi nyo pa kilala ang isa't isa. Kaya habang andun na sa kayo sa relationship, dapat lumabas na yung mga totoong ugali para alam nito ang kiliti or alam niya ang paano at peace yung sila actually. Paano nila at peace ang isa't isa. Kaya dapat ganun lang din yung magulang. Ang kahit nagkagulo, alam nila yung paano at peace yung isa't isa. Yan lang din yung natututunan namin na mag-iina. Yung natututunan at peace yung bawat isa. Kahit nandun na quarrel kami or nagsabihan ng hindi maganda. Para malumanay ang buhay na sasabi nila. Kasi yun lang din yung dahilan kung bakit nagkakagulo ang isang magkakapatid, mag-iina, mag-ama, or etc. sa loob ng pamilya. Kasi hindi nila alam mag-connect with one another. Kung may away ganito, tampo agad, galit agad, or hurt agad, walang usap-usap, forever na yun, and ganito ganyan. So kung may mga hindi magandang ugali ang bawat isa, dapat marunong i-correct and i-atpeace yun, ganito ganyan, di ba? And dapat alam niyong kilalanin yung anak niyo kung alam niyang mali na siya. And alam nyo nang nag-accountable siya, na nandun na rin yung emotional knowledge. And huwag nyo uulitin na huhungkatin yung past na yun kasi nag-accountable na lang siya. May emotional damage na mangyayari doon. Na sinisira mo rin lang din yung dignity. Ikokasyon yan sa sarili niya. Akala ko inamin ko na yun na dating kasalanan ko. Bakit ganito na bumabalik ulit? As bilang tao lang din na ginagawa ng iba sa atin. Or yung tayo sa iba. Pag nakita nyo nag-accountable na talaga siya, huwag ulit-ulitin na ibabalik. Mas lalong masisira yung relationship. Mawawalan ng respeto. Betrayal po yun. And sana naintindihan nyo tong part na to. Yung pupunta ka sa isang anak mo, kung marami kang anak, pag-uusapan nyo yung isang anak mo or sa asawa mo or sa mga kaibigan. That's not the proper being a parent. It's a indication of immaturity, which is you did an adult body with a kid energy. Alam ko maraming masasaktan nito, pero totoo po yun. We are not okay if pinag-uusapan natin yung may part na pwede mong pag-usapan ng isang tao pag may malalearn at makukuha kang growth talaga. May part na i-compare mo din ang anak mo sa anak ng iba kung may makukuha kang learning and growth doon. Hindi compare para sirain yung isang tao or emotional damage lang din. Example, kinumpare mo yung kasi gusto mong mag-grow yung bata. Alam mo si ito, ganito, ganyan, yung anak ni ito, ganyan. Tapos ikaw, tignan mo yung sarili mo. Comparison of toxic na maglilid sa bata na i-hate yung taong kinumpare mo sa kanya. Yun ang musling ginagawa ng tao. For sure, ganun lang din. Kasi isa akong anak. Baka kaya ganun yung ibang reaksyon ng katulad kong anak sa akin. Nakaka-encounter kasi ako ng katulad kong anak na naiinis sa akin nang hindi ko alam. Huwag niyong gawin yun. Pwede niyong i-compare ang isang bagay, pero yung mag-learn and mag-grow yung isang tao. Katulad yung kaedad, mas bata or mas matanda. Kaya ako din, nung nalaman ko yun, iniiwasan ko. Yun yung isa sa nakalimutan ko atang i-add sa sa mga topics na to. At least nakita ko din. Sample ng healthy comparison. Pag tinitingnan mo yung sarili mo, kung ano ka before, tapos anong meron ngayon na present na parang nabago. Tapos, na-enlighten ka na. Ay, wow, ganito pala ako dati. Tapos ngayon, wow, hindi ko akalain.
Tapos magigi gratitude, I mean, yung think ka sa pagbabago na nangyari sa sarili mo. Good comparison. Or kahit i-compare mo yung sarili mo sa iba na tinitingnan mo yung buhay ng corrupt na pag-uugali. Sabihin mo na, ay, pag ganun pala ako dati, ganito, ganyan lang din ang mangyayari sa akin. Kaya kaya natin to. Kahit anong mangyari. Tapos may nakita kang konting pagbabago sa'yo na nangyari, is wow. Kahit pa unti-unti at maliit yung growth na yan, let's be proud. Pero, huwag mo lang din ipapairal yung selfish ego and pride mo na, buti pa ako, yung comparison which is magiging toxic na, maglilid ng, buti pa ako, nakita ko to, buti nga sa kanila, parang ganun. Ganun kasi sila. Mga ugali mo silidin ng tao. Huwag. Instead, i-pray mo na lang sila na sana makita din nila ang na-learn ko na ginawa ko sa sarili ko. Yung meron nila yung sarili nila para magbago and i-welcome ang pagbabago and iniiwasan ang dapat iwasan, yung toxicity. Yan, pray one another as confess with one another, sabi nga. So, ayun, gossiping. As gossiping your own friends lang din, ka-work, ganun. If we put it in another situation. Like, use the gossip in a good way. Na sample, ano ba yung maganda? Excuse me. Na kahit yung ginagasip mo is tao. Alam mo ba sa ito ganyan? Dati ganyan siya. Tapos biglang, wow, yung ngayon, nag-iba na siya. O tingnan nyo, di ba? Dati-rati is parang kahit isang tuka ngayon, meron ka nang nakikitang mga ganun na appreciation. Instead, sisirain. Kasi yun yung maglilid ng basic ritual nga eh. Pero, warning, magbibigay na ako ng warning. Yung mga gumagawa ng ganun na toxicity sa kapwa nila is directly back to sender agad. Yung negative na binibigay nilang energy mapupunta sa mga taong pinagbibigyan nila as a blessings. Pero ikaw na gumagawa nun is automatically accumulate ka ng bad consequences and bad karma. Pag digital dati, yung karma mas digital pa. Direct agad. Yun yung mahirap. Tapos yun pa yung darating yung hindi mo alam yung ginawa mo. Kasi minsan may part din yung hindi ka marunong mag-accountable kaya hindi mo nakikita yung may mali ka kaya nangyayari sa'yo yan. Yung may mga hindi magandang nangyayari sa buhay mo. Iba na rin yung may mga ibang nangyayari sa buhay mo kasi may humahad lang. May blessings ngayon pero a part of the process na tinatawag nila bago makuha yung blessings na yun. Test na rin, yan. Test, lead, guide. Kaya kailangang maging vigilant and observant ka sa mga nangyayari sa paligid mo kung bakit nangyayari din yun. Baka in the future, para makuha mo talaga yung blessings at ma-maintain mo yung dumating na blessings na yun, lalo-lalo sa abundant and materialistic world, is maalagaan mo siya. Kaya matitest lang din yung understanding mo, patient, and control mo sa sarili. Kung sa process is parang gusto mo mag-give up, hindi mo na kaya is nakagawa ka ng mistakes and sins na hahadlang nun. Pero depende na rin kung marunong ka mag-accountable, I mean, kahit naranasan mo yung mga mistakes and sins na yun, darating pa rin naman yung blessings pero medyo mabagal na siya. Instead, malapit na sana. So, ayan yung gossiping, the basic rituals na ginagawa ng tao pag-iisip na hindi maganda, na maglilid din ng actions. So, I hope sana may naintindihan kayo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, bell notification, comment if you want, and share. Comment kung anong natutunan and gusto nyo pang i-share. See you in my next videos.